Okay, good day po mga Aspiro. Ngayon po ay weekend. Kami po ilalabas kasama ng aking mga kasamahang guro. Celebrate po kami ng Teacher's Day. So dito po kami ngayon sa Villapaz, sa Barangay Sibaltan. So ayan po. So naghihintay lang kami ng clearance para sa Coast Guard na makalabas kami. So ayan. So years na rin na plinano namin to, talagang hindi kami natutuloy dahil nga po na every time mag-celebrate ay mayroon kaming district celebration Teacher's Day. So ngayon po talaga ay plinano namin to na matuloy talaga. Ayan. #41. Ito po yung mga kasamahan ko, mga co-teachers. Hi po kayo. Dahil nga sabi ko ngayon ay weekend, labas tayo. Ayan po. Ito po si Ma'am Feli, ang aming nanay. At si Tito Boy. Tito Boy! So dito ay hindi pa kami nakakaalis kasi naglalagay pa kami ng mga sasakay sa bangka. Ito yung tatawag na manifesto. So kailangan yan para payagan kami ng Coast Guard. So yung lalaki din sa likod, yan yung asawa ng kasamang kong guro. Mahilig din mamana pero mas prepare niya na sa gabi siya mamana. Ito si Sir Alvin na mamana din yan sa gabi. So basta hindi lang busy mga weekend like Friday ng gabi or Sabado ng gabi. Ito naman yung pana ng kasamahan ko, yung asawa ng kapwa ko guro. So yan ang kanyang pana sa araw. So marami na rin daw yan nakuha ng mga coral trout. Delikado na agad. So ibang mga pagkain namin ay nandun na sa beach na. So, simple lang, wala nang masyadong handa na dala. Mahalaga ay ma-enjoy namin yung aming yung Barangay Sibaltan. matagal ng plinano na hindi matuloy-tuloy before. Sa part na to ay yan si Jong. So dati kong katrabaho yan sa resort. So siya ay maintenance doon. So ngayon ay nasa munisipyo na siya ng El Nido. Doon na rin siya nagkatrabaho. Siyempre, walang pasok ngayon. So nakita kami dito sa Barangay Sibaltan kasi meron siyang parang Tapos, punta kami ginawa dito, ng pinuntahan Mag-Grand naman kay El Nido. So dito go na kami. So sabi ay pwede na daw. So yan. So maraming salamat sa may-ari po ng bangka. Dapat sana ay maliit lang kaso ang pinagamit sa amin ay malaki. So parang nasa 12 packs lang ata kami. So napakalaki ng bangka namin. Yan din yung ginagamit pag pupunta ng Coron. Oy, magkakayak daw. So dito ay hindi kami diretso sa bangka kasi low tide. So sa laki ng bangka ay hindi na talaga matulak pa punta. So kailangan namin magkayak. Pero kami, yung iba, talagang pwede na yan, lakarin na lang. So yung mga babae na iba ay sila ma'am. So talagang need na sumakay sa kayak. Sila kakayak na lang daw kasi hindi na makalapit yung bangka. Malaki, sumasayad na yung puwet. So yan yung kayak. Kasi Ma'am Shai, siya yung una. So sabi ko, ma'am, kunan kita ng video. Okay, ma. Ito yung kasi yung time na medyo malakas yung gulong. Kaya ayan, medyo mahirap. Saka medyo malabo yung tubig. Naman next si Ma'am Lorian. Ayan. So dala niya yung aso ni Sir Nab. Naman si Ma'am Feli yung aming utility. Ma'am Feli na yan. Tadi dahil malupo ka rin.
Naman si Welcome Ma'am aboard. Marilyn. Sa from Taga Puyo, Puyo. Palawan. Pero dito nagturo sa El Nido. Dito sa Villapas National High School. Ay, sorry po. Hello Kitty! Chocolate! Chocolate! Naman si Ma'am Lors. Tubong si Baltan. Ulit. Lika dito. Oo, ano naman. So, Ito. wala kami nakitang isda. Kailangan talaga. Kasi nga, malakas daw ang panahon kaya yan. Mabuti ay nakabili pa sila ng tulingan. Ito naman si Ma'am Elgin at saka si Ma'am Rose. Tiwala lang, tiwala. Lagyan po niyo natin sa wait lang. Ito naman si Ma'am Elgin ay tubong ng bahay. Dating tour guide. Municipality ng El Nido. Tapos ito naman si Ma'am Rose ay from Dumaran. Laglag ang guest. So dito siya na-assign sa El Kaya ma'am. Nido. Sa Villapas National High School din po siya nagtuturo. Ano si Sir Alvin? Ito namin boat captain. Yan. Walang damit. Ito lang si Sir Alvin. So tinatawanan nila kasi nga may gulong. Baka daw mabasa yung bag na hawak niya. Wala ko pa sa ganda na yun na mga bowl. Ito na yung isang speeder din. Hindi ka taon ito. Dito talagang basa kami kasi nga halos mataas pa sa baywang yung tubig. Ito naman si Sir Nap, yung aming ICT coordinator. Ito naman yung asawa ni Ma'am Lors, si Bon. So dala niya yung Pinihawa ka baka pang agat eh. alaga. Kaya dito sa'yo. Kawawa daw kasi may iwan sa bahay. Dito ay binibiro si Sir Nap kaso nadulas. English daw, Sir Nap. Hindi ko nang bumagsak. Sad to say, we have only one drop. We cannot go to... Nagkakatawaan habang naghihintay. Habang nag-prepare yung aming crew sa bangka. Dito ay enough ko na yung audio kasi baka makapiright po tayo sa... Kasi may dala kaming portable na speaker. So enough ko na lang kasi nga baka makapiright. So dito ay ilang minuto na lang siguro makakaalis na rin kami. Ayan, sobra kasing babaw. So yan ay nag-uusap-usap sila. Ayan, so konti lang kami. Kung makikita nyo, malaki yung bangka namin. So dito, habang papunta sa area ay hindi na matiis. So talagang alam na sa mga boys, ganyan talaga pag lalabas papunta sa beach. Hindi pwedeng wala yan, no? Talagang masaya ang usapan kapag meron yan. Pero ako, chill-chill lang kasi plano ko mamaya mag-spear fishing. May tinatanong si Sir Nap about sa mojito. Tanong niya kung nabuksan na o hindi pa. Sabi ko, nabuksan na yan. So itong video na to ay medyo late na. Talagang hindi gawa ng sobrang busy. Hindi ko talaga siya ma-upload. Kasi wala kasi sir na. Ang hirap na lang daw Ayan. sabi ng ato. Hindi pa yan lasing si Sir Nap. Lalo pag lasing yan, talagang sobrang English niyan. Good day po. Siguro ito mga nasa almost 1 hour na yung biyahe namin. So malapit na pa kami sa spot na kung saan doon kami may mag-stay. Dito na po kami sa sakop ng Linapakan Island. Ayan. Yung El Nido po doon. Yan po yung Binulbulan, tapos sumunod nun. Yan po yung mainland ng El Nido. Ito po ay part na ng Linapakan.
So yan po yung Pikal. Ito naman po yung Monsonon. Kaya lang bawal na daw puntahan. So dito kami po sa Magransing. Sa unahan po ng Monsonon. Ayan po yung may white sun na yan. Okay po. Good day po mga viewers natin sa mga Kaspiro. Happy Teacher's Day sa mga makakapanood nito, mga kapwa ko guro. Happy Teacher's Day po sa inyo. Tinaon talaga namin na walang pasok. So yan, dyan na kami. Sobrang na-amaze ako sa area. Maganda. Ganda ng tubig. Super. So meron silang pinagkakaguluhan dyan. So nakakita sila ng Tabon Scrub Pool. Yan yung nangingitlog sa ilalim ng buhang, sa ilalim ng Wow! buhangin. No? Talagang kailangan mong hukayin para makakita. Parang wild duck, hindi rin? Malalaki itlog. Woo! Dito kami sa Paradise. Super, ganda. Kami sa Isla Magransing. So, ready na namin yung mga gamit, babala namin. Tapos siguro yun, snorkeling, swimming, tapos ako mag-spear fishing po. Kaya natin kung ano yung mahuli natin para may pang-ihaw tayo. Ganda. First time ko nakarating dito, ganda. Super. Highly recommended itong area na to. Sa mga gustong magpunta, pwede. Ganda. So dito, after na malagay na namin yung mga gamit, yan, kanya-kanya na sila picture. Super. So ako naman, Super ganun ganda. din, as usual. Ikot-ikot sa Hindi area. ko alam kung anong puno to, pero maganda siya. Sa time na yan, talagang ramdam namin yung init. Pero okay lang, mabuti may shaded. Mayroon kaming Kung may nakita magandang kaming napistuhan na malilim. parts ng pinakalawang na hiyero, tinanggal na lang. Delikado, baka mamaya makadisgrasya pa. Ito yung boat captain. Kaya shout out ka sa vlog ko ha. AP Spear Fishing Adventure. Yan po si Tatay. Tay! Kailan po kayo Tay? Hiyero, delikado kasi. Baka maano ng paa, kalawang. Ayan na yung Charles Angel. Kanina pa yan sila. Talagang hindi nagsasawa sa Pero picture daw. So kami, ang iba naman, ayan. Tama. So talagang try ko na ikutin sa may likod. So napakaganda pala. Yan si Ralvin. Nauna na dun. ano kayong puno to? Ang ganda. Ganda. Ganda oh. Wow. Ang ganda talaga dito. First time ko nakarating. Sobrang ganda na lugar na to. Why? Ikaw rin ako. Ganito yun. Saan? Soy, liga dito, Soy! Inom. Tinatanong ko kung gusto nila mag-swimming kaso mamaya-maya pa raw kasi mainit pa talaga. Ayan si ma'am. Mahilig yan mag-TikTok si ma'am. Ma'am Rinalyn. Yan o. Yan, nakakatawa naman yung alaga ni Sir. Talagang na-enjoy din niya. Chocolate! No? Parang first time din siya nakarating sa beach. Kaya yan, tingnan niyo gaano ka-hyper. Okay lang yun siya eh. Chocolate! Yan po, nakaready na rin sila. Ako po ay mag-spear fishing muna. Yan natin kung ano yung mahuli natin. Kahit may makapangihawan lang. Okay? Yan. So dito nakita ko sila Si Mang Padingas Feli, na. si Tito Boy. So iahawin na lang nila yung kanilang dalang isda. As Tito Boy, Ihawan namin. and din si Ma'am Elgin. Ay ma'am. Si Ma'am Ayan.
So after niyan, nag-ready na rin ako. Bihis na rin. Talagang hindi ko na mahintay. Ayan. Habis na. So, natin kung may mahuli tayo. Mga ka-viewers natin. Para may pagino tayo. Yung kabady ko nandun pa. Ayun siya nandun. Okay? So may kasabay ako dyan, yung asawa ni Ma'am Rinalyn. Ayan, pero siya gusto niya, sabi niya doon siya sa mababaw na area lang kasi hindi raw siya sanay mag-dive sa araw. Pero ako naman, doon ako sa Panganto. So check ng gear kung okay na. So excited ako kasi nga hindi ko alam kung ano yung mahuli natin. Kasi nga first time sa area. Ayan. So dito na kailang after nang mag-warm up dive. So dito tayo sa medyo malalim. Siguro mga sa 15 meters. Yung dive ko dyan to 20 meters. So pansin ko dito talagang medyo mailap yung isda. Ang dami ditong triggerfish. Tsaka yung emperor. Sa dive na yan, ayan, kala ko matatamaan ko na. Kaso hindi, sablay. Feeling ko baka malinaw lang talaga yung dagat. Ayan, so medyo nanibago tayo dyan sa pagdadive kasi nga matagal-tagal din hindi nakapag-dive. So yun yung kasama ko. Doon lang siya sa may parting mababaw. So next trap natin, hindi talaga siya as in kalinawan sa malalim kasi medyo may parting medyo malabo pa rin, hindi siya maganda yung visibility. So hindi ko alam, baka dahil yan sa tide. May mga area kasi na pag low tide malinaw or pag high tide malabo. Ayan, nakadepende sa area. Dito may triggerfish ulit. So the please kaya wala na naman. Sayang, talagang iniisip ko talaga na may maiihaw na. Masarap pa naman yung ganyang klaseng triggerfish. So yun, doon lang yung body ko, nakikita ko siya tuwing papataas ako. Nakailan dive na rin tayo. Talagang wala talaga tayong napapana pa. Wala pa tayong nahuhuli. Dito ay meron nakitang isda kaso mukhang mailap. So may mga bitfish din. Ayan, may nakita tayo ng parang tulingan ito. Kaso mabilis, hindi talaga siya natamaan. Ayan, nakita rin ang body ko na tinira ko kaso hindi natamaan. So yan. Next trap natin ay dito. Meron tayong nakita na isang hindi ko maano kasi medyo malalim pa siya. Kung isang malaking parrotfish or isang grouper. Kaso medyo mailap. So pansin ko na, sabi ko parang nasa malalim na ako. So talagang dali-dali ako pataas. So kasi nga alam na mahirap nang ma-blackout. Feeling ko mga nasa 25 meters na ata ako dyan. Kaya hataw yung pins ko dyan. Yan din yung advantage pag naka long fin ka, mas madali siyang i-maneuver para sa akin kaysa sa yapak. Pero nakadepende lang din yan sa tao. Dito ay mayroon tayo uling nakitang isda. Kaso nung papanayan ko, may nakita ko isang maliit na talakitok. Sabi ko papanayan ko to kasi wala pa tayong huli. Sayang din, pang ihaw. So ayan, tinamaan din. So ayan yung ating unang isda sa dive na yan.
So dito ay hindi na talaga siya maganda yung mga corals kasi nga medyo palalim siya, kaya ayan. Doon sa ilalim mayroon din, kaso hindi na talaga abutin, mga nasa 30-40 meters meron pa rin. Kaya lang hindi ko na yun inaabot kasi nga masyado nang malalim. Siguro kung more time pa sa dagat, baka pwede natin maabot yung ganung lalim. Kaso tuwing weekend lang talaga tayo. Mas maganda kasi kung every other day or every day nagda-dive ka, talagang mas malalim yung naabot natin. Kaso hindi talaga. Sakto lang kung saan kaya natin, yun lang. Huwag pilitin. Sa dive na to ay meron ako nakitang badfish. Since nasa beach tayo, sabi ko okay na to, goods na pang ihaw. Kaya buti naman maamo, so dahan-dahanan tayo, free fall na lang. So ayan, natamaan din. So pangalawang isda, may pang ihaw na. Yan yung mga ganyan, no? Mahirap yan lang, yung nagtatanggal yung line sa fins natin. So lalo na kung malaki yung isda at buhay pa, so kailangan talaga ay ingat lagi. Sa mga kapokospiro, alam niyo na rin yan. So ang mahalaga ay safe lagi. Bago tumira ng isda, kailangan tingnan natin kung hindi pa nakatanggal yung buoy natin sa line, yung line natin sa buoy. Sa drop na to ay meron akong nakitang triggerfish ulit. Medyo malaki siya sa nauna. Sabi ko ayos na to. Naisip ko talaga, gusto ko makakuha nito kasi nga pang ihaw natin. Kaso ito yung nangyari. Pakinggan nyo maigi. Ayan, ang lakas niyan. Sobrang sakit sa dibdib. Feeling ko dyan lang sa malapit. Ayun yung body ko sa taas. Iba yung naramdaman ko dyan. Talagang first time kong naranasan na ganyan kalakas. So after nyan ay umahon ako, natakot na kasi nga baka mamaya mapangalawan pa. Yan yung huli ng body ko. Isang rabbit fish, sa akin naman yung bayang. So ihaw na yan, pang pulutan na. Alam naman, for the boys. So after nyan, hindi na kami naka-join ng body ko sa nag-lunch sila. So nauna na silang kumain. So after na makakain ako ay yan, nag-decide na mag-group picture daw. So maganda siya, low tide kasi, kaya yan lumitaw yung sandbar. So mayroon din pala silang sandbar dito. Sa El Nido kasi mayroon din, sa Snake Island sandbar, ayan. So para po sa kalaman ng lahat, bago po ako maging pumasok sa DepEd ay dati akong tour guide sa El Nido Resort. Yan, sa Miniloc, Lagen, and Pangasinan. Yung Pangasinan ay dati pa yung beach club, hindi pa siya resort talaga. So nagtrabaho ko doon for 5 years. So yung kasama ko talagang ganda ng pwesto. Makakuha lang ng magandang anggulo sa mga kasamaang kong guro. Ayan, natuwa naman ako kay Sir Nap. So ang professional photographer talaga. After that ay bumalik na ako doon sa mga ibang isang grupo, ayan. Na talagang alam na, may tagay-tagay. So yan. Sakto lang, chill lang yung shot namin kasi nga mahirap din na umuwi na nakainom. So tamang kwentuhan. Ayan. Sa mga gustong pumunta dito ay okay siya. Tahimik, maayos. Talagang natural. So dito na nag-decide ako na tingnan yung likod. Ayan. Sobrang maganda dito. Relaxing yung area. Diyan sa likod, tinitingnan ko rin kasi nga kung pwedeng puntahan pa, kaso talagang sa panahon na to ay sa oras na yun ay hindi talaga sadya yung spearfishing. Talagang ano lang talaga, yung pinaka point ay mag-celebrate kami and yung nga ma-enjoy namin yung pag-celebrate ng World Teachers Day.
siguro babalik kami. Pero mga Spiro na siguro yung mga kasama ko. Dito ay nag-decide na kami na umuwi. Mga around 4:30 na ata. Kasi ang biyahe namin mga 1 hour pa. So baka gabihin kami. So yan, walang choice. So yung mga ma'am namin balik uli sa bangka. So kayak ulit. Ayan. Ang bag, basa. Sa mga lagi pong nanonood sa akin sa channel ko, siguro po sa sunod masa-shoutout ko na rin kayo. Pasensya na po talaga dahil sobrang busy. Dapat itong video na to ay nakaraan pa to. Talagang ayan. Ito, pauwi na po kami. So I decided na pumunta sa harap, sa unahan. So yan, parang napakaganda ng view. So yung sa likod, ayan, talagang continuation pa ng alam na. Sakto lang naman, wala namang lasing sa amin na umuwi. Nasa normal pa naman. So dito hapon na rin, approaching na kami. Approaching na kami sa Sibaltan. Malapit na kami. Yan o. Mga isang oras din yung biyahe namin. Medyo ginabi na kami. 3 minutes, magsi-6. Okay. Maraming salamat po sa panonood. Lobat na kasi yung camera ko. Battery wala na. Okay po. Thank you. God bless po sa lahat.